Hello mga sir, ngayong araw ay Honda PCX naman yung ating ito troubleshoot. Kung ano yung nakikita nyo sa unit na to ay ganito na siya nang dinala. Bali kagabi pa ito dinala dito. Kung ano yung nakikita nyong itsura, ganyan na nang dinala. Kasi ang issue kasi nito mga sir ay puro na lang daw redondo. Hindi na kilip yung o-ring nito. O-ring. Wala o. Ayan. Puro na lang daw redondo, tapos ayaw mag-start. Ginawa nila yung fuel pump. Kaso, yung siguro yung pag-troubleshoot, tumutulog naman yung pump niya. Ayan na, i-demo ko sa inyo. Ito mayroon kayong marinig na parang umuugong dyan. Yan na yung sinyalis na gumagana yung pump. Yan, tumatagas. Kaso mahina. Ito i-diin mo nga yan. Yan. Kulang sa diin. Tapos, ito mayroon tayong pang test. Medyo sila question lock. Okay. On. Rinig yung tumutunog. Tumutulog na nga yung gas. Kaso, hindi pa rin gumagalaw itong kanyang fuel gauge. Ginawa na raw yan. Tapos, aftermarket ata ang kinabit din. Maring may error sa pagkagawa dyan, pero napakainam muna na i-testing muna natin. Gamitin mo muna yung bypass mo muna. Ayan, para makasigurado tayo na pump nga lang talaga ang problema, gagamitin natin ang bypass. Yung pang BGFI namin na ginagamit. Babypass muna natin yung pump nyan. Ito yung gagamitin muna natin. Lalagyan natin ng gas ito at sasalpakan ng compressor, hangin. Yan ay magiging tangke nya. Para hindi magbuga ng gasolina yung pump nya, tatanggalin natin yung sakit. Hindi naman yan magkakaroon ng error dun sa panel kasi para sa pump naman yung tatanggalin natin. Para hindi lang magsabay magbuga. Lalagyan natin ng gas to. Diyan natin makikita kung pump lang ba ang problema or may iba pang problema. Kaya gagamitan natin to. Ayan. Bypass. Iba-bypass natin para makasigurado tayo. Kasi napakahirap din naman yung palit ng pisa ay hindi naman pala sila. Basta walang check engine walang check engine. Tumatawag naman yung pump Ang issue lang talaga nito mga sir, ayaw mag-start, puro na lang daw redondo. At sa malamang fuel pump nga yung tinutukoy niya. Pero hindi pa tayo magpakapanti dahil nga tinutroubleshoot pa lang natin. Pero kapag sinalangan natin to at umandar, di pump lang yung problemahin natin. Okay, yung hose na yan compressor yan, hangin papasok niya rito. Dapat mas mataas ang PSI nito kasi may adjust naman to Okay, kasi mo, pantay mo. Yan, naka-open na. Lobat na rin battery. Ikuha muna. Ito, pakita ko sa inyo mga sir. Wala siyang error Ito, dahil sa kaka-troubleshoot ay matawag siya check engine. Pero buburahin natin yan. Basta pinaka-importante itong matunog yung pump. Good siya. At kung may malakas yung PSI, okay. Hindi pa lang nakakabit Hindi makakanto. Hindi pa nakakabit Yung ignition coil, kaya para mayroon siyang error. Wala kurente. Kabit natin. Balik
ba dyan? Ah. Yan. Mandar siya mga sir. Pero yung pump niya mga sir, talagang hindi gumagana. Kahit na sabihin nyo nakatanggal yung ignition coil, dapat yung pump ay dapat malakas pa rin dapat. Kaso walang bumubuga. Ibig sabihin, may error doon sa pump niya. Okay lang, patay mo na. Mandar naman na siya. Saka itong motor na to, kargado mga sir. Hindi may kabit yung ano dyan. Maaring may problema sa kuwan nito. Maaring sa takip or may hindi na ikabit na o-ring. Na isa sa importante. Na pagka hindi na ikabit yung o-ring na yun doon sa pinakailalim, doon sa pinaglalagyan ng pump, hindi siya hihigop or hindi siya magbubuga. Kaya yung gauge natin ay hindi siya pumapalo ng ganon dahil wala siyang pressure. Kaya ngayon gagawin natin dahil napaandar na nga natin, ibig sabihin goods yung itong makina, walang problema sa wiring, pero yung nakita nyo sa panel na error, madaling problema nung yun. I-erasin lang natin sa diagnostic tools, pero ito yung gagawin natin yung pump naman. Check natin kung ano yung ginawa nila dyan. Saan natin? Ulo. Okay, ito mga sir, tanggal na yung pump ha. Ayan ha, tanggal mo. Putol. Kapag ka itong o-ring na to ay mali ang pagkakasalpak or putol, kasi kaya lang din naman napuputol to dahil mali yung pagkakakabit. Kaya ang gagawin natin, papalitan natin to kasi ito kasi ay dito yan nakalagay dito sa ilalim. Ayan, kapag once na walang o-ring yan, syempre dito sa part ng ibabaw na to, sa nozzle na yan, at kapag nag-loose dito, hindi yan aakyat. Hindi yan aakyat. Kaya nangyayari, hindi siya makabuga papunta rito. Hindi siya makabuga. Kaya hindi siya nag-start or puro na lang siya redondo. Kaya ito, papalitan natin yung o-ring. Ayan, kumuha tayo ng o-ring na ganito, parehas na parehas. Tinanggal natin sa pinagpalitang fuel pump. Kasi marami naman kaming na-stock na fuel pump na pinagpalitan na iniiwan sa atin. Yung kinuha natin yung o-ring at yun ang ginamit natin. Ito yung naputol. Dapat din kasi may sukat din yung... Sige, lagay mo na. May sukat yung o-ring na yan. Ayun o, nakalagay ito. Yan. Hindi na natin nilabas yung buong pump. Kasi para di na tayo mahirapan din. Yan. Ganyan naman yung ginagawa namin. Hinahati na lang namin. Kasi napakahirap mga sir. Karamihan din sa mga natutroubleshoot namin din. After gawin yung pump nila, ang nangyayari, nawawala yung gauge. Dahil nga dun sa napipersa. Pinipersa na masyado yung pump, yung floater umaangat. Okay. Ayan. Tapos dapat tandaan nyo yung yung mga wire. Negative, positive, negative, positive. Tapos sa left side nyo, doon po nakalagay yung wire ng pump. Sa right side naman, doon nakalagay yung gauge. Kaya dapat hindi kayo kakamali dyan. Okay, kabit natin. Tapos mamaya ay testing natin siyang i-on. Paanda rin ng bago na yung pump. Ay, pump, yung pump o-ring pala. Okay, yan mga sa, naibalik na natin. Ayun, itatry naman natin paanda rin kung under na po siya sa sarili niyang pump. Okay, mandar siya mga sir ha. Ibig sabihin, nagkamali lang sila doon sa pag-troubleshoot ng pump nila na hindi nila na double check or hindi nila na nakita or naisip na yung o-ring ang sira. Baka kasi nag-PM na doon sa akin sir na bago na daw yung ganyan, bago na daw ganito. Ayun nga yung siya sabi ko lagi, kapag once na may tatanong sa amin at
yung mga bagay na dapat problema at sinasabing napalitan na kasi mayroon din naman mag-troubleshoot nang wala yung unit. Tulad nito, ayun lang yung problema niya, yung o-ring lang. Kaya hindi siya nag-start. Buti nga lang, pag ganon, huwag kayong bili ng pisa. Baka mamaya, o-ring lang. Magkano lang naman yung o-ring. At least, hindi ka na pag-gastos ng malaki. Pero sa original pump niya, talagang ito yung nagiging issue ng mga PCX. At aftermarket nga daw yung pinalit na pump. Para sa akin, mas gugustuhin kong i-convert na lang sa 125. Kunin nyo lang yung pump ng 125, original na pump ng 125. Diyan, ikabit nyo dyan. Mas tumatagal yung mga sir. Okay, dahil umaandar na. Kaya, tapos na to. Kargado tong motor na to, kargado to. Ayan. Dapat mapanoorin kayo sa motor nyo mga sir. Huwag kayo kagad bili ng pisa kung hindi kayo sigurado. Okay, tapos na. Ito na natin tapos yung video natin.